Kagaya ng aming pinapangako ng usapan sa floor na ito ay pinipilit namin matapos bago sa isang taon. Kaya immediately nagkaroon ng hearing. At sa hearing na ito, maraming issue talaga na lumabas tungkol sa SK, tungkol sa kanilang function, tungkol sa kanilang funding, tungkol sa range, kung anong edad ng dapat nakasama sa SK. Kaya sa palagay ko, wala kasi si Senator Bam, he is one of the proponents, kaya siguro magkakahiring pa na isa pa. At pagkatapos nun, i-working group na namin ito dahil napaka-komplikado talaga kung paano ang magiging lugar ng ating mga unang-una pagpili ng ating mga youth representatives. Pangalawa, kung ano ang kanilang magiging trabaho sa gobyerno, kung sila ba ay tuloy ang kanilang legislative function, kung sila ba ay ilalagay sa executive, may mga suggestion na gano'n. Kaya marami talagang napag-usapan. At mga importanteng tanong na kailangan sagutin para dito para maayos yung SK. Isa sa ang nabanggit kasi dun sa ang pinakinggan natin si Governor Amy na naging chairman ng Kabataang Barangay para matanong kung ano yung kanilang karanasan, kung ano yung mga magagandang nagawa nila, kung paano natin pwedeng dalhin ulit dito sa SK. Isa sa kanyang sinasabi na katangian ng Kabataang Barangay ay volunteerism. Kailangan ibalik dalawang bagay ang mahalaga, yung volunteerism at yung ating pag-uunawa na ito lahat ay para sa bansa at tinatrabaho hindi pang politika, hindi para sa eleksyon, kung hindi para tulungan ang ating mga kabataan para patibayin ang ating lipunan. And volunteerism became part of one of the central tenets of the Kabataang Barangay. And sinasabi nga kung tanggalin natin ang sahod, baka makikita natin ang mga mag-a-apply lamang para tumakbo ay yun talagang desididong tumulong at hindi walang interest na iba kung hindi pagandahin ang sistema ng representasyon ng kabataan sa pamamagitan. Sir, ano yung tingin dun sa suggestion na itaas yung age range to 18 to 24? Mukha bang masakit? Palagay ko, medyo agreed na lahat na kailangan baguhin yung age range at 15 to 17 ay masyadong hindi lang masyadong bata pero kapaunti lang. Hindi marami bang youth na sasabihin natin na kabataan na hindi nasasama dun sa age range ng 15 to 17. Tapos yung age range ng 15 to 17 may mga sariling problema kasi karamihan ng 15 to 17 ay nasa eskwela kaya hindi nakakapag-attend, hindi lang nagagawa kanilang trabaho sa SK dahil talaga naman dapat sila pumasok at mag-aral. Kaya may mga suggestion na gawin 18 to 25, meron 15 to 25, meron 18 to 30, meron 15 to 30. So lahat ito ay kailangan pag-usapan at titignan natin kung ano yung pinakamagandang magiging age range para mabigyan natin ng pagkakataon ng mga magiging officer ng SK, mabigyan sila ng pagkakataon na tumulong. Yeah. Well, yun na nga, yun dahil lang naging compromise, merong mga nung sa usapan sa pareho sa House at saka sa Senado mostly na ayaw na magpa-holdover. So naging compromise ay walang holdover pero wala ring appointment na hindi appoint yung mga bakanting posisyon. So that was the compromise. Ngayon, ang raise ng ibang nasa SK ay yung constitutionality dahil sinasabi sa constitution na dapat may representation ng kabataan. At kung walang holdover, walang representation mula ngayon hanggang sa eleksyon. So I think they have a point. Ang posisyon ko rito ay napakasimple. Sa palagay ko dapat sundan and this is the position I took during the floor debates na dapat talaga sundan ang provision ng holdover para meron pa rin tayong representative ng kabataan habang binabago natin yung SK. So you're appealing the Senator President? Well, that is the position I've taken. I don't know what I think it is the President knows that has been the position that I have taken as a senator and as the chairman of the committee. So
that is so far that's where things stand. We don't know. I do not know what the response of the president will be to the letter of the SK. Kasi sinasabi nga nila ang constitutional. Whether or not they will take it further at baka mag-file sila ng TRO dun sa provision na yun. So, Pero sir, di ba hindi pwedeng mag-veto yung president ng provision lang? Yung dalawa. Kasi yun yung hinihingi. no, binabalik, usually binabalik yung, pero specify nila, ito yung problema. Pagka So, binalik sa inyo sir, parang back to zero kayo, start from scratch. Hindi naman, kasi madali naman, kasi kung alam na natin kung ano yung very specific na dapat baguhin, mas mabilis na ang baguhin. And if that is the request or the requirement of the president para ipasa yung batas. Kasi may time element tayo dito. Yes sir eh, October 28 Kaya na eh. dikit na tayo sa mga deadline. So, let's hope na kahit papano na mabigyan ng maliwanag na signal ang COMELEC kung anong mangyayari dun sa postponement. Sa aking palagay naman matatapos beforehand. Now, the issue of the holdover, I don't know what form